Mahal na mahal kita. Nakahanda ng kotse, Mr. President. Mr. President? O sige. Susunod na ako. Sir, bakit bigla nyo naisipan na pumunta sa Incheon? Dahil sa anniversary, gusto kong imbitahan ng master ko. Ngayon na tayo aalis. Ngayon na. Halika na. Napakagwapo ng anak mo, Mrs. Joy. Kamukha siya ng papa niya, matangkad at makisig. Anong oras kaya darating si Paula? Ang anak kong yun, busy sa trabaho niya ngayon. Siya ang nag-aasikaso sa anniversary celebration namin next week. Iba na ang kabataan sa henerasyon ngayon. Karamihan sa kanila successful na sa kanilang career. Pero babae rin lang ang anak mo. Siya nga pala, may Japanese artist na maglo-launch dito ng paintings niya. Alam ko kasi na mahilig ka sa art exhibits. Oh, hi, Paula. Pasensya na po, I'm late. Nasabi ko sa kanila na busy ka kasi sa trabaho mo ngayon sa kumpanya natin. Nag-e-enjoy ka ba na magtrabaho sa kumpanya niyo? Sa amin naman ang negosyo. Masaya ako na nakakatulong ako. Gusto niya ma-experience ang magtrabaho. Hihinto siya kapag nag-asawa na siya. Nabalitaan ko na hindi maganda ang lagay ng Gosong Company. Kaya ba pinagtatrabaho niyo na rin doon pati si Paula? Sandra, hindi ba nakakahiya yun? Hindi ko alam kung saan niyo po narinig ang bagay na yan. Nagtatrabaho ako doon dahil gusto ko, hindi dahil nalulugi kami o may problema sa negosyo. Imposible po kasing mangyari yan. Nagtatrabaho ako dahil nag-e-enjoy ako at para matutunan ang pagpapatakbo ng kumpanya. Alam mo, Paula, may nagsabi sa akin na matalino ka nga daw. Pero hindi ba itinuro sa'yo na hindi ka dapat sumagot sa mga nakakatanda sa'yo? Sinabi ko lang ang opinion ko. Pasensya na po. Sinagot mo lang ang tanong niya kaya hindi ka dapat mag-sorry. Parang sugal ang pagnenegosyo, Mrs. Choi. Anumang oras pwede kang malugi o lumago. 30 years na kami sa bread-making business. Marami na rin kaming dinaan ng problema noon. Pero kailanman hindi kami bumagsak. At kami pa rin ang leader sa bread-making industry. At mananatili kaming #1 for 30 more years. Anong ibig mong sabihin sa... Sinasabi ko na malaki ang pagkakaiba natin. At hindi rin sigurado na matatag na ang kumpanya ninyo dahil bago lang kayo. Hindi pa kayo kasing tatag namin. Uwiin mo ang sinabi mong yan. Nakipagkita ako sa inyo ngayon dahil ang akala ko may maganda kang personalidad at karakter. Kaya lang, naisip ko na baka kami lang nagamitin ninyo. Malaking pagkakamali ang naisip ko na posibleng magkaroon ng ugnayan ng mga pamilya natin. Wala na tayong pag-uusapan pa. Halika na, Paula.